The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ayan, mas maganda ito maaga-aga para doon sa mga nag-aabang sa kanya at sa lahat ng ating mga suki na ito po ang pinakahihintay sa lahat. Ang magandang mensaheng inihahatid ni Brad Jeff Eliscopides. Good morning, Brad! Morning, Pastor! Magandang umaga, Ted at Cha. Yes, nanibago ako ngayon, Brad. Medyo maaga yung ating pasok. Good morning. Oo, at kaya namin Alam mo, sinadya ito para din doon sa ating magiging winner mamaya. At Yan. magkaroon talaga tayo ng oras din para dito dahil after all, marami nag-aabang nito. Higit sa lahat po hindi doon sa premyo kung hindi sa mensahe pong hatid ng The Daily Brad. Brad? Pastor? Yes, lunis na lunis po. May tanong lang ako sa inyo. Naranasan niyo na po bang humawak ng mahigpit doon sa buhangin sa dalampasigan? Alam niyo yun, pag naglalaro tayo, no? Napansin nyo habang lalo nyong hinihigpitan yung hawak, lalong nawawala sa kamay nyo. Alam nyo po, ganun din po sa buhay. May mga bagay na pinangahawakan nating matindi, no? Pero hindi naman pala lubusang maaasahan sa huli. Alam mo yun, binigurin tayo. May mga tao sobrang yaman pero bigo in terms of giving them fulfillment, yung talagang totoong contentment. May mga taong pinanghawakan ng career, nung nawala ng trabaho, nawala na rin ng saysayang buhay. May mga taong umasa sa mga kaibigan nila o kakilala o sinuportahan ng mga nasa posisyon ngayon, sinandalan nila to, and then nagkalaglagan bandang huli pag wala na sa posisyon. Bansa po natin, ang daming mga kalamidad na kinakaharap. May mga shaking na kinakaharap. Alam niyo po, may isang pangako ang Diyos na mahirap po itong angkinin Kasi may pangako siya, sabi niya, minsan kung yayanigin pa, pangako niya raw to. Hindi lamang ang lupa, pati na rin yung langit. At sabi sa Hebreo 12:27, sinabi rito yung dahilan ng kanyang shaking. Sabi rito, ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, pero mananatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Maganda rin po sa English, yung tinatanggal daw niya what is shakeable, yung pagkas niyanig mo, nawawala, and then para matira, yung unshakable. Kung titingnan nyo po, God allows shaking sa buhay natin, maaring bad report ng doktor, maaring financial crisis, maaring bansa natin, maraming shaking na kinakaharap. Pero let me tell you something, ang Diyos po ina-allow to, number one, para matanggal ang mga temporary. Okay? Na pinangahawakan natin. God shakes what is temporary, so we stop trusting it on it rather. Mga politiko, ekonomiya, okay, mga ari-arian, career, yung comfort ng buhay, our own bank account, our own strength. Kapag po tayo ay nayanig ng Diyos, pag kami mga natanggal sa atin, God loves us so much, tinatanggal lang yung mga idolatry sa buhay natin. Number two, God uses shaking to reveal what is eternal. Sabi po dun sa verse sa English, so that what cannot be shaken may remain. Behind every shaking po ng Diyos, is a love and protection behind it. Tinatanggal lang ng Diyos yung mga pinanghawakan natin na hindi naman talaga panghabang buhay. Ano po yung mga eternal? Una, ang Diyos. Siya po ay eternal. Pangalawa, yung kingdom niya that will never be shaken. Pangatlo po, yung ating pananampalataya dito sa unshakable God na to. Kaya po, kung kayo minsan ay may shaking at lumalim ang pananampalataya niyo sa Diyos, then na-accomplish ng Diyos ang kanyang dahilan para tayo inalaw sa shaking. So God is refining us. And let me add, ito pong mundo na to, one day will be gone. Governments will rise and fall. Panahon pa yan kung ano-anong kingdom ang mga nawala. Leaders will change, buildings will crumble, but God will remain the same. He'll never change. He's the same yesterday, today, and forever. Yan po conclusion natin ngayon. Sa solid rock po tayo umasa sa Diyos. You have two choices, panic or mag-praise, fear or faith, surrender or self-reliance. Hebreo 12:27, ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, pero mananatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Tayo manalangin, Panginoon, sa huling sandali po ang pananampalataya namin, Lord, na mananatiling stable and true and unshakable. Lord, palakasin niyo po at patatagin ang aming pananampalataya sa gitna ng mga pagyanig, Lord God, physically, emotionally, personally, and even, Lord God, ang aming bansa. Matinding, Lord, pagyanig ang nangyayari, hindi lang physical na lindol, but marami, Lord, mga korupsyon na ine-expose. At habang niyayanig mo, Lord, ang pundasyon ng justice, Lord God, sa bansa,
Alam kong your justice will prevail. Your righteousness will cover our nation. And one day, makikita namin bansa na talagang sinasamba ka at pinupuri ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. Sa muli, pakikinig po namin ng magandang aral mula kay Brad Jeff. We pray para po sa buong linggong muli ng kanyang pagmimisyon, hindi po lamang sa amin pong programa, kung hindi po sa amin pong mga kababayan. Alagaan niyo po siya lagi, lalo na ang kanyang kalusugan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Brad Jeff. Thank you sa iyong mensahe muli. Marami na naman ang nagbigay sa atin dito ng pasalamat. Kasama dyan si Ma'am Violet Lusada at si Manong Tuts Almasan at si Kuya Al Mendoza agad-agad nagsabi na praise God. Amen. Thank you, Brad Jeff. Amen. Okay, marami rin po talagang nabe-bless sa atin, mga taga-National Kidney at Inessa Escobar. Thank you for tuning in. Ang aking kaibigan si Ian Porlangayan, thank you for joining. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!